Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video ah. So itong bibigyan natin reaction video ito tungkol dito sa Iran at saka sa Israel. Alam nyo ba ang Iran binanatan ang Israel ng mga missile. So kaya nga ang nangyari, galit na galit itong Israel, gustong gumante. So alam nyo ba kung anong ginawa ng Israel? Buti na lang mayroon silang magagandang gamit. Okay? Itong bibigyan natin ng ng reactions, comments and suggestion. Okay? So kung bago ka pa lang sa aking channel mga guys please subscribe and like lang muna bago tayo mag-umpisa. Okay? Itong bibigyan natin reaction ito galing kay Sir Lester Channel. So please paki-subscribe din sa kanya. Ito itong pamagat ng ng ating bibigyan ng komentaryo. Ito lagot na ang Iran, pumalpak ang atake nila sa Atresbak ang kaalyado. Yun. So ayun nga ang Iran kasi pinaulanan ng mga missile ang Israel. So siyempre magagalit na naman ang Israel. So ito mas mabuti pa umpisa na natin kung bakit nagalit ang Iran sa Israel. Okay? Isang masalimot nga na linggo ang bumungad sa Israel sapagkat sunod-sunod na pagsabog ang kumalampag sa kalupaan nila. Ayon nga sa report ay umabot sa mahigit 300 mga pampasabog na ginamit upang atakihin ang Israel. At ang ilan nga sa mga ito ay mga military drones, ballistic missiles at mga cruise missiles. At ang nasa likod nito ay ang Iran. Pero alam mo ba na 99% ng pag-ataking ito ng Iran ay palpak sapagkat ibang-iba talaga ang technology na ginagamit ng Israel sa mga missile attacks. Ayan tignan nyo naman nagpaulan ang Iran ng mga missiles papunta sa Israel. So pero pumalpak ewan natin bakit pumalpak. Alam nyo naman ang mga gamit ng Israel napaka high-tech talaga. So okay diretso pa natin At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Ang ugat kung bakit umatake sila ay sa kadahilan ng hindi pa rin tumitigil ang Israel sa pag-atake din sa Gaza. At maliban pa riyan, ay nabanggit din ng panig ng Iran na nagsisilbing ganti ito sa pagpapaulan ng missiles sa ginawang pag-atake ng Israel sa isang Iranian diplomatic compound sa Syria noong April 1. Ayan. So itong Iran na to talagang nagalit nga din nagalit sa Israel ng kanilang binanatan yung yung kanilang opisyal. Kaya ayan, gumante. So diretso pa natin. At sa pag-ataking ito ay napatumba ng Israel ang 2 Iranian generals. Alam mo ba na nagsalita na din ng United States na hindi nila papaboran ang anumang klasing pagganti ng Israel sa Iran sapagkat nagpahapyaw ng Israel na ibabalik nila ang ginawa sa kanila ng Iran. At narito nga ang dahilan kung bakit pumalpak ang Iran sa pag-atake sa Israel. Ayun ayun. So pumalpak talaga. Pumalpak ang Iran sa pag-atake. Ibig sabihin, yung mga missile na pinakawalan papunta sa Israel hindi malaman tumama. So 99% accurate yung mga gamit ng Israel. So ang ganda ng mga gamit yung mga anti-ballistic missile nila, anti-air defense ng mga Israel. So napakaganda
Napakaganda talaga ng gamit nila, no? Sana magkaroon din tayo ng gamit ng ganito, no? So talagang pangdepende sa bansa. Ngayon, siyempre, natural gaganti yung Israel. Pero sinabihan na sila ng US, ng Amerika na hindi nila susuportahan. Parang hindi nila susuportahan, no, yung pagganti ng Israel sa Iran. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi baka baging ugat to ng ng World War III. Kasi nga maraming sangkot na bansa, maraming masasangkot na bansa kasi ito sa loob ng Middle East sa Middle East. So ito konting kaalaman lang mga guys ang Iran, Israel, Jordan yan sa Middle East yan. So ang Saudi Arabia yan. So pag nagkaroon ng gera between Israel at Iran, siyempre dadaan yung mga missile doon sa mga bansa. So siyempre magkakampihan yan. So hanggang sa kumbaga parang dominoes yan Domino's Pizza. Okay, yung mga kumbaga parang domino na yung isa lalaban din, natamaan ng missile, yung isang bansa tinamaan. So ganti-ganti na yan. Kaya nga ayaw ng Amerika na gumanti ang Israel sa Iran. Okay? Ito mga guys itong ipapakita na to, ito isa sa mga magagandang gamit ng Israel, no, kung paano yung mga missiles ng Iran sinalo, wala man lamang tumama, no. Kaya nga napakaswerte talaga, malas ng Iran, no. Ang kinalaban nila ay superpower pa. ito papakita yung mga high-tech na air defense ng Israel. Ito sige. Ito ang isa sa pinakamalakas na armas ng Israel. Ang David Sling weapon system ay kilala din bilang Magic One at isa nga sa pinakaimportanteng bahagi ng missile defense architecture ng bansang ito. Ito rin ay mas pinaganda at pinalakas na hango sa Patriot at MIM-23 Hawk system ng United States. Ang pangunahing tungkulin ng armas na ito ay para depensahan ang mga tactical ballistic missiles, mga medium to long range rockets, at mga cruise missiles na kadalasang nagmumula sa mga bansang katunggali ng bansang ito. Ginawa nilang malakas na armas na ito upang pambalanse sa Arrow 3 and Iron Dome. Sapagkat ang Iron Dome ay pang short-range capabilities. So, ibig sabihin, itong David Sling, ito pinaka-high-tech na air defense ng ng Israel. Kaya 99% accurate na sumasabog yung mga missile ng Iran sa ere pa lang. Sa malayong distansya. Kaya nga sinasabing pumalpak ang Iran sa pag-atake sa Israel. Kasi nga hindi nila alam na may mas malalakas na air defense ang Israel. 'Di ba? Bukod sa Iron Dome, mayroon pa mas malakas. Ayun nga yung David Sling. Sige, diretso. Alang ang Arrows 3 naman ay pang long range capabilities naman. Ang David Sling ay maaring i-mount sa iba't ibang klase ng platform. Katulad ng naval, ground, at kahit pa aerial platform pa. At may kakayahan din itong wasakin ang mga high caliber rockets, kaya tunay na kabilib-bilib ang armas na ito. Ito ay isa din sa malakas na armas ng Israel. Ito ay isang US and Israel defense system na ginagamit upang i-intercept ang mga ballistic missiles na may taglay na chemical, nuclear, biological, or conventional warheads. Napakalas talaga ng gamit ng Israel, no? Ito ay sa pagtutulungan ng US and Israel. So talagang talagang ma-safety ang isang bansa pag meron nito, no? Yung mga air defense. Sana ay magkaroon din ng Pinas nito, no?
Ang armas na ito ay kanilang ginawa upang palakasin pa ang level ng kanilang bansa at upang magamit sa hindi matapos-tapos na hidwaan sa Hilagang Silangan. Sinasabing ito ang kauna-unang operational na anti-tactical ballistic missile defense system sa buong mundo na may kakayang mag-shootdown ng mga satellites. Kung ang naitalang record ng effectivity rate ng Iron Dome ay 90%, ang effectivity rate naman nito ay umaabot ng 99% Yun. at may kakayang intercept ang 5 ballistic missiles sa loob lamang ng 30 segundo. Wow, ang lakas. Maaari din itong i-launch kahit hindi pa detected ang mga missiles nito. At kapag ito ay na-launch na sa kalangitan na na-detect ng automatic na body-to-body interception nito. Wow. Sa ngayon ay patuloy itong ina-upgrade at gagawing Arrow 4. Yun, lakas talaga ng gamit ng Israel. Iron Dome. At isa nga sa pinakatanyag talaga na armas ng Israel ay ang Iron Dome. Isa din ito sa kinoconsider bilang one of the most advanced system sa buong mundo. Produkto ito ng pagtutulungan sa paggawa ng makabagong armas, pandigma ng United States at ng bansang Israel. Ang pangunahing gamit nito ay para saligin ang mga short-range missiles mula sa mga katangduling bansa. Ang armas na ito ay tunay na kamangha-mangha sapagkat may kakayahan nitong matukoy ang mga missiles na dapat pasabugin at hindi dapat. Madalas kapag itong Iron Dome na to, no, parang may isip, no? Ang ganda, no? Talagang maganda sa depensa ng isang bansa. ito ay tatama sa mataong lugar, ay kaagad ditong pasasabugin ng Iron Dome. Kaya ito talaga ay napakakapakipakinabang sa proteksyon ng mamamayan ng nasasukupan ng isang bansa. Ngunit kung ito naman ay tatama sa mga lugar na kakaunti lamang ang tao, ay wala itong kakayahan na salagin ang mga parating na missiles. Oh, tinamang galing ha. Ang isa sa dahilan ay taglay nitong napakamahal na battery upang mag-operate ng ganitong klase ng armas. Kung kaya't ang desisyon nito ay huwag na lamang salagin ang mga missiles na babagsak sa lugar na walang masyadong apektado. Yun, talagang parang may isip tong Iron Dome. Hindi na nakakabigla na Israel ay nagtataglay talaga ng mga napakalulupit na armas pandigma. Yes. Alam naman natin ng bansang ito ay isa sa may pinakamaraming nakaalitang bansa, kung kaya't patuloy nilang pinalalakas at pinagaganda ang kanilang mga kagamitang pandigma upang maging proteksyon sa kanilang nasyon. Lingid sa ating kaalaman, ang taglay na lakas ng bansang ito at ang mga makabago nitong kagamitang pandigma. Ginagawa rin nila ito upang matpataas pa ang antas na mayroon sila at mas katakutan pa ng ibang bansa. Yun. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa mga kagamitang pandigma ng Israel na tumutulong upang protektahan sila sa mga nagliliparang daang-daang missiles patungong sa bansa nila. Peace not war. Okay mga guys, nakita nyo naman kung bakit pumalpak ang atake ng Iran sa Israel, no? Dahil nga dito nga sa mga makabagong air defense ng Israel, ang David Sling at Iron Dome. So napakalakas na armas. Doon sila nagkamali ang Iran na meron palang ganon ang Israel. So paano yan? Kaya nga mangingilag ng atake ng Iran itong Israel dahil wala hindi naman na kumbaga sablay yung mga missile ng Iran, no, papunta sa Israel. Pinapasabog lang sa ere. Hindi siya tumatama sa lupa kung ano man. Doon pa lang sa ere pinapasabog na siya kasi nga nakadepensa kaagad Magaling. Maganda yung gamit na David Sling ng Israel tsaka Iron Dome. So sana nga magkaroon tayo niyan, no, ng Pilipinas. Tagasalo ng missile. Ang ganda no. So okay, no. Okay guys, no. Ayun lang, no.
kung nagustuhan nyo yung mga ganitong reaction video, comments, and suggestion, pwede rin naman kayo mag-comments dyan. Kung gusto nyo yung ganitong video na mga malalakas na armas, pwede rin naman kayo suggestion, comments. Okay guys, no, hanggang dito na lang tayo. So bago tayo magsara, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay?